Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Noong spring break na ako at ang isang certified ice climber na kaibigan ko ay nagpunta sa isang climbing adventure sa Canadian Rockies. Huli kaming dumating sa lugar kung saan kami magsisimula sa aming pakikipagsapalaran, at bilang resulta, kami ang huling pangkat na nagsimulang umakyat sa araw na iyon. Nang makarating kami sa tuktok ng akyatan, lumulubog na ang araw, at lahat ng nagsimulang umakyat noong araw na iyon ay nakaalis na. Habang nakaupo kami sa paamano ng bundok, pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho, ang temperatura ay bumaba ng husto na ilang sandali lang ang lumipas bago namin natagpuan ang aming mga sarili sa isang kapaligiran ng sub-zero na temperatura. Kahit na nakasuot kami ng insulative na damit, ang aming mga katawan ay nagsimulang manginig ng matindi habang tumatagal ang hypothermia. Alam namin na kailangan naming makabuo ng isang plano upang mabilis na makatakas sa aming mahirap na kalagayan, at sa layuning iyon, nagpasya kaming gumawa ng 3 rappel pababa sa gilid ng bundok sa dilim. Ang komplikado, pagod at gutom kami mula sa pag-akyat sa bundok, at dahil sa sobrang pagod namin, naisipan pa naming magpalipas ng gabi sa kinaroroonan namin. Gayunpaman, napagpasyahan namin na ang pinakamahusay na pagpipilian ay subukang labanan ang aming paraan. Alam na ang mga sintomas ng hypothermia ay lalala lamang habang ang aming mga katawan ay lalong nauubos at habang ang aming pangunahing temperatura ay patuloy na bumababa. Dahil alam namin na ang bawat hakbang ay nauubos ang aming lakas, kinalkula namin ang bawat galaw habang bumababa kami sa gilid ng bundok, at dahil sa maingat na pagpaplano na ito ay tumagal kami ng mas matagal kaysa sa kung hindi man ay tumagal. Madaling araw pa lamang nang bumaba kami sa sulok ng isang siwang, at bagamat ang buwan ay nagbigay ng kaunting liwanag, ang anino ng bitak ay nagpahirap sa amin na makita. Sa kabila ng dilim, may nakita kaming mga bakal na singsing na nakadikit sa gilid ng bundok, at sa ideyang magrepel habang nakaangkle sa isa sa mga singsing, bumaba kami sa isang paamano kung saan naabot ang mga singsing. Nakalop sa isang carabiner na nakabitin sa isa sa mga singsing, hinayla ko ang libreng dulo upang simulan ang aking pagbaba, ngunit habang hinihila ko ang lubad, naramdaman kong lumalaban ito. Naisip ko kaagad na ang libreng dulo ng lubad ay naipit sa isang siwang, at sa kabila ng aking pagsisikap na palayain ito, hindi ko nagawa. Ang aking utak ay naging sobrang fog ng lamig na ako ay nawalan ng kakayahan para sa makatuwirang pag-iisip, at ako ay maaaring mga tuwira ng isang paraan upang makatakas sa aming hindi mapapantayang pag-aalinlangan. Habang tinatanggap ko ang pagkatalo at ang katiyakan ng kamatayan, naramdaman ko ang pakiramdam ng kapayapaan na nagsimulang bumalat sa akin, at sa tinanggap ko bilang aking mga huling sandali, sinimulan kong ituring ang milyon-milyong bituin sa kalangitan at lahat ng kagandahang nakapaligid sa amin. Ang kalangitan sa sandaling iyon ay lumitaw na napakaganda, at ang liwanag na ibinigay nito ay nagbigay daan sa akin upang makita ang kagubatan at ang mga bundok sa kabila ng ilog. Sa tunog ng umaagos na ilog ang aking paningin ay nanliit, at nang matagpuan ko ang aking sarili sa isang kadiliman na lubos at nagtataglay ng pagkakapareho ng kadiliman na hindi katulad ng naranasan ko noon. Bigla akong nagising, at sa ganoong estado ng matahimik na pagkaalerto at kailanawan, nagtaka ako kung bakit bigla akong nawala ng anumang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa sa katawan, at iniisip ko kung sino at saan ako lulutang at pinagmamasdan ang aking katawan na nakahiga sa ilalim ko. Sa unahan ko, at kung saan ang bundok ay ilang minuto lamang ang nakalipas, namataan ko ang isang hadlang, at sa kabila ng hadlang na iyon, nakikita ko ang isang walang hanggan na kalawakan ng lubos na kadiliman. Hindi mabilang na mga light years sa kawalan, napansin ko ang isang maliit na punto ng liwanag na tila lumalaki sa laki at nagpapaliwanag sa kadiliman habang ito ay sumugod sa akin sa napakabilis na bilis. Ang liwanag, habang itinoon ko ang aking pansin dito, ay naging kabuuan ng aking kamalayan, na nakikipag-usap sa akin sa pamamagitan ng mga sinag ng kaningningan nito sa lahat ng dako. Sa gitna ng napakalaking bungkos ng impormasyong natanggap ko sa pamamagitan ng aura ng ningning nito, ipinaliwanag sa akin ng liwanag na nilayo nitong dalhin ako sa isang paglalakbay. Nalulula ako at nalilito sa laki ng kanyang kaluwalhatian, karalagan at gayon din sa pagiging mapusok ng kanyang mapaglarong kalikasan. Nilabanan ko ang pagnanais ng walang hanggan at nasa lahat na puwersang yon, sa kabila ng kanyang mabait na layunin. Ang mga intensyon ng liwanag ay hindi madaling napigilan,
at walang kahirap-hirap nitong iginuhit ako sa loob ng saplot ng ningning nito, sa kabila ng aking pagsisikap na hadlangan ang layunin nito. Ang tamis at kagaanan ng pagsama sa malawak na presensyang yun ay pamilyar sa akin, na nagpapaalala sa akin ng isang malaanghel na nilalang na madalas bumisita sa akin paminsan-minsan upang mag-alok ng mapagmahal na tulong, direksyon, at katiyakan noong bata pa ako. Dahil sa ugnayang ibinahagi ko sa malaanghel na nilalang, nakapagpahinga ako sa loob ng banayad at mapagmahal na karalaga ng liwanag at tinanggap ang payo nito at ang lahat ng nais nitong ibahagi sa akin. Magkasama, ang liwanag at ako ay naglakbay sa tela ng kalawakan at oras hanggang sa mga iyan bago ang paglikha, nang ang liwanag sa una nitong anyo ay lahat at wala bilang walang katapusang isahan. Sa lugar at oras na yun kung saan nagmula ang liwanag, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar ng kadiliman, na bumukas sa isang napakalaking, perlas ngunit makinang na liwanag na ang spectrum ay binubuo ng bawat kulay ng liwanag na nakita ko at mga kulay na hindi ko pa nakita. Umikot at damaloy ang liwanag sa isang paraan na ginawa itong pinaka hindi maipaliwanag na maganda, kaakit-akit, at mapang-akit na enerhiya na gumuhit sa akin ng magnetiko habang sinenyasan ako nito na umayon dito. Hindi ko napigilan ang kaakit-akit na tawag nito, lumapit ako sa liwanag upang maramdaman ang enerhiya nito na nagpapasigla sa mga di maliliit na elemento ng aking pagkatao sa pinakamasarap at hindi mapaglabanan na paraan. Nang tumingin ako ng malalim sa kasabay na solid, translucent, at transparent na liwanag na yon, nakita kong nasa loob ako ng liwanag na yon. Ngunit nakikita ko rin na nasa loob ko ang liwanag. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ng liwanag ang aking buong buhay sa isang pagsusuri sa buhay, at sa panahon ng pagsusuring yon, naranasan ko ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iba sa aking buhay. Habang binabalikan ko ang mga nakalimutan kong sandali ng buhay ko, naalala ko ang napakamakasariling dahilan na nag-udyok sa akin na manakit ng iba habang nararanasan ang sakit na dulot ko sa kanila. Mula sa aking mataas na kinatatayuan, kitang-kita ko na ang aking mga dahilan, ang aking galit, sakit, at paninibugho, ay maliit kumpara sa laki ng sakit at pagdurusa na idinulot ko sa iba bilang ganti. Habang ang banal na liwanag ay lumaganap sa mga atomo ng aking liwanag na katawan sa panahon ng pagsusuri sa buhay, ito ay ang kadalisayan at kapangyarihan ng gayong marilag na pag-ibig na nagpalaya sa kaibuturan ng pagiging mula sa mga layer ng ilusyon ng pagkakakilanlan na bumabalot dito at dudungisan ang kadalisayan ng pagpapahayag nito. Sa apoy ng impyerno o kapahamakan na iyon, naranasan ko ang pagbabalat ng mga layer ng paghuhusga sa sarili at mga maling pagpapakahulugan sa sarili na kung hindi man ay humadlang sa walang harang na pagpapahayag ng ating banal na kaibuturan. Sa karanasan ng anyo bilang Divine Core o Divine Essence, nakita ko ang buhay at ang universo mula sa mataas na posisyon ng banal na pag-ibig na ating kinakatawan sa ating mahalagang anyo. Sa ganoong anyo, nakita ko na tayo, bilang mga tao, ay nakikibahagi sa isang estado ng pagkakawatak-watak ng isip at espiritu habang inilalagay natin ang ating mga sarili sa patibong ng ilusyon at lumilipas na katotohanan na alam natin bilang buhay sa lupa. Nakita ko mula sa mataas na punto ng pagkakaisa sa banal na pag-ibig kung gaano tayo tunay na walang limitasyon bilang mga tao o may potensyal na maging kapag sinasalamin natin sa ating mga iniisip, salita, at kilos ang ating tunay na anyo at ang ating tunay na pagkatao bilang sagisag ng banal na pag-ibig. Nakita ko mula sa mataas na posisyon ng walang hangganang kadalisayan at pagiging perpekto na ang mundong ating ginagalawan, kahit na sa antas ng macrocosmic, ay itinayo para sa ating karanasan sa buhay sa lupa, at nakikita ko kung paano ang aking pagkakapira-piraso bilang isang tao ay isa lamang salamin ng fragmentation na umiiral sa antas ng macrocosm. Sa aking anyo bilang sagisag ng banal na pag-ibig, napagtanto ko na kailangan kong talikuran ang mga maling paniniwala at pagkakakilanlan, yakapin ang aking pagkakakilanlan bilang ang sagisag ng banal na pag-ibig, at talikuran ang aking mga kalakip sa materyal na mundo upang tunay na maranasan ang kabuuan, kapayapaan, at kaligayahang likas sa karanasan ng aking kakanyahan bilang banal na pag-ibig. Namatay ba ako sa bundok? Tanong ko sa banal na presensya. Talagang namatay ka sa bundok. Dumating na ang oras para bumalik ka sa iyong tahanan kasama ang banal, paliwanag ng banal na presensya. Pagkatapos ay naramdaman kong parang dinadala ko sa gilid ng langit na yon, na siyang banal na nilalang, sa napakabilis. Mula sa aking posisyon sa labas ng langit, nakita ko ang mga kalawakan at ang napakalawak na distansya na naghihiwalay sa kanila. Habang nagsimula akong magtaka tungkol sa paglikha ng universo,
Ipinaalam sa akin na ang paglikha ay isang patuloy at walang katapusang proseso at hindi mababawasan sa iisang pangyayari. Ipinakita sa akin na ang proseso ng paglikha ay nagsisimula sa pagbuhos ng napakalawak, laganap, at ganap na hindi maarak na pag-ibig. Hindi mabilang na mga universo ang umusbong mula sa kahanga-hanga at hindi maipaliwanag na pag-ibig sa walang katapusang proseso ng paglikha. Habang ibinaling ko ang aking mga iniisip patungo sa Earth, nakita ko ang mga naninirahan sa Earth na nagkakaisa sa pamamagitan ng banal na pag-ibig sa ubod ng pagkatao. Gayunpaman, nakita ko ang buong Earth na natatakpan ng manipis na ulap na pumipigil sa mga tao na makita ang liwanag sa loob ng isa't isa. Habang pinagmamasdan ko ang dilim na tumatakip sa liwanag, napagpasyahan ko na kung babalik ako sa lupa, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tumingin sa kabila ng ulap at kilalanin ang banal na kalikasan sa aking kapwa-tao. Ngayong naranasan mo na ang iyong banal na kaibuturan, naiintindihan mo na ang ilusyon ng oras at ang nalalapit na muling pagsasama-sama ng iyong mga mahal sa buhay dito sa lugar na ito ng banal na kagalakan at lubos na kaligayahan, sabi ng banal na nilalang, na nadarama ang aking pag-aalinlangan kung mananatili sa piling ng banal o bumalik sa lupa. Naunawaan ng banal na presensya ang aking pag-aalala para sa mga maiiwan ko gayunpaman, at ipinaliwanag na malaya akong pumili kung mananatili o babalik. Pagkatapos ay ipinaliwanag ko sa banal na presensya na nais kong makabalik, at sa sandaling yun naramdaman kong muli akong dinadala sa langit. Ang malaanghel na anyo ng divine pagkatapos ay inihatid ako sa isang portal, na lumitaw bilang 1,000,000 mga pintuan na nakaayos tulad ng mga talulot sa isang bulaklak na may banal na liwanag sa gitna nito. Habang dumaan ako sa banal na liwanag, naramdaman ko na ang aking katawan ay nagiging siksik habang ito ay bumalik sa aking anyo ng tao. Pagkatapos ay dumaan ako sa isang lagusan, at sa dulo ng lagusan na iyon, nakita ko ang aking katawan ng tao na nakahandusay sa bangin. Pinagmasdan ko ang pagbukas ng malaanghel sa aking dibdib bago naramdaman ang pakiramdam ng aking espiritong katawan na hinayla sa isang katawan na hindi ko nakasya, isang katawan na masakit at parang isang bilangguan. Huwag kang mamatay, huwag kang mamatay. Hindi ka maaaring mamatay, huwag kang mamatay, narinig kong sumigaw ang isang boses. Idinilat ko ang aking mga mata sa isang tao, ngunit hindi ko agad nakilala kung sino yon. Patay ka noon, akala ko patay ka na, sabi niya habang umiiyak. Ano ang nangyayari dito? Tanong ko sa kanya, dahil sa sandaling yon, hindi ko alam kung nasaan o sino ako, kung ano ang nangyayari, o kung ano ang nangyari. Nang bumalik ang aking mga kakayahan sa pag-iisip, naalala ko na ako ay nasa gilid ng bundok, na ang pangalan ng lalaki ay Tom, at na siya at ako ay nag-ice climbing. Gayunpaman, hindi ko naaalala sa oras na mayroon akong NDE, ngunit sa sandaling yon, ang mundo ay ganap na naiiba sa akin. Nakikita ko si Tom bilang isang tao, nakikita ko ang bato sa harap ko, at nakikita ko ang aking sarili bilang isang tao, ngunit ang lahat ay tila flat o two-dimensional, itim at puti, kumikislap at sira. Nakita ko ang kadiliman sa aking paligid, ngunit sa loob nito ay natatanaw ko ang liwanag, at ang liwanag na yon ang tanging bagay sa sandaling iyon na tila nagtataglay ng kagandahan. Hinayla ko ang aking sarili upang tumayo, at hinayla ko ang lubid sa utos ni Tom. Laban sa aking inaasahan, malayang gumalaw ang lubid, at sinulid ni Tom ang lubid sa singsing at bumaba sa bundok habang sinusundan ko siya. Napagtanto ko nang makarating kami sa tent na ako ay ibang tao sa isang bagong mundo, at hindi ko na alam kung sino ako. Tinatrato ako ni Tom bilang ang taong dati ko, ang taong hindi ko na ma-relate. Nabubuhay ako bilang isang born-again person, masasabi mo, at ang buhay ay may ganap na ibang kahulugan sa akin ngayon. Wala akong mga panlabas na hangarin na mayroon ako noon, at lahat ng aking mga hangarin sa mga araw na ito ay panloob. Ninanas ako ang aking minamahal, na para sa akin ay nawalan ako. Sabi nila, ang paghihiwalay ay nagpapalamang sa puso, at nabubuhay akong desperadong bumalik sa nag-iisang realidad na totoo sa akin.